Ang isa po sa mga pinakamalaki, hindi naman pinakamalaki, na perlas sa buong mundo ay galing sa Pilipinas. Pinangalagaan natin ngayon na gobyerno. Bahagi yun na kung saan ay makikita natin na kapag itinuturing natin ng isang bagay na isang kayamanan, yun ay pinahalagahan natin. At yun ang paanyaya ng Diyos. Makita natin ang paghahari ng Diyos bilang isang kayamanan. At sabi nga, ay kaya mong ipagpalit ang lahat ng bagay para sa itinuturing mo kayamanan. Kaya bahagi yun ng paanyaya ng may kapal. Una, ano ba yung mga bagay na itinuturing natin kayamanan? Yung ba yung pera natin sa bangko, lupa, ang ating business, ang reputasyon, o sa paanyaya ng buong may kapal ay ang pag-aari ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kasi maliwanag ko yun na kung ano yung itinuturing nating kayamanan, kaya natin ipagpalit ang lahat ng bagay. Kasi yun ang tinatawag natin na tinitreasure natin, pinahalagahan natin, minamahal natin. Kaya bahagi rin ano yung ating kayamanan. Hindi naman natin sabihin na pag-aari ng Diyos. Yun ang nais na Jesus. Pero maaaring hindi yun ang ating itinuturing na kayamanan. At sabi nga natin, para magkaroon tayo ng transformation, yung tinatawag nating shifting, yung pagbabago, yung tinatawag nating conversion, ay kinakailangan mo nang makita natin ano yung itinuturing nating kayamanan para nang sa ganon maging aware tayo na hindi pa pala ito yung pag-aari ng Diyos ay itinuturing kong kayamanan. Ito pa pala. Kaya kung minsan kaya ko ipagpili yung aking kaluluwa sa mga bagay na itinuturing kong kayamanan. At yun po yung dahilan. May mga taong ipinagbibili nila yung kanilang kaluluwa sa itinuturing nilang kayamanan. At nakakalungkot, ang mga kayamanang itinuturing nila yan hindi yung pag-aari ng Diyos. At kung tutusin na, yung ibang mga kayamanan niya rin, yung pag-ahari ng sarili. Yun ang kalimitan. Kaya nga yung paanyaya ng Diyos ay alin, deny yourself. Itakwil mo ang iyong sarili. Doon lamang magsisimula yung tinatawag nating pagpapanibago. Pero yun muna yung una, ay kinakailangan nating identify ano yung kinikilala natin kayamanan. At ang pangalawa ay paano tayo ngayon makatutugon sa panawagan na Jesus na kailangan maging number one na kayamanan natin ay ang paghahari ng Diyos. Hindi naman kagad-agad sinasabi, bagamat may mga hamon
na ipinahayag sa Jesus na alin, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Yun ay, kung tawagin natin ay drastic and revolutionary. Bahagi ho yun. Well, maaari siguro humantong tayo doon, pero hindi ho lahat kaya yun. Mas maigi siguro na masabi natin na unti-unti, no? Unti-unti na kaya natin itakwil ang mga bagay na kinikilala natin kayamanan para sa pag-aari ng ating sarili, para sa kayamanan na tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Bahagi yun siguro na kinakailangan nating tingnan ng pansin sapagkat may mga bagay na kinikilala natin na pwedeng sabihin natin na legitimate na pangailangan natin. Yung sinasabi ng itakwil mo ang lahat ng iyong ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin, ay maaaring yun ay tumutugon sa ilang uri ng tao, hindi para sa lahat. Pwede rin naman na yung iba ay ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Maaaring hindi lahat ng ari-arian. Kasi bahagi rin na kung saan ay wala namang problema doon sa kayamanan. Ang problema ay alin? Sakit sa kayamanan. Yun ang problema natin. Sa lahat to, kahit na sa pangangalaga ng kalikasan. Kaya kapag tayo naging sakit, lahat sisirain natin. Ang relasyon natin sa bawat isa, ang relasyon natin sa lipunan, ang relasyon natin sa simbahan, at ang relasyon natin sa kalikasan, at maging ang relasyon natin sa Diyos. Kaya bahagi rin na kung saan ay makita mo natin. Ang panyaya na pinapahayag ni Jesus ay tayong baga ay naglilingkod para sa paglago ng pag-ahari ng Diyos. So yun po yung transition, yung paglalakbay na kung tawagin natin. Mula sa sarili nating itinuturing na kayamanan, patungo sa pag-ahari ng Diyos, na nais ng Diyos, na yun ang magiging kayamanan natin. Kaya idalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Kasi habang tayo nagbubuhay sa daigdig na ito, ay tayo ay palaging naglalakbay. Journey towards pag-ahari ng Diyos. Yung kaganapan ng pag-ahari ng Diyos. At yun yung pagkakataon na sabi nga natin, sana marating natin yung pinaka-yugto na kaya na natin ipagbili ang lahat. Kaya na natin ipagpalit ang lahat para sa pag-ahari ng Diyos. Yun ang ating nilalakbay. At ang bawat isa ay may kanyang-kanyang pacing. May kanya-kanyang laki ng paglalakbay. Pero lahat naman tayo ay maglakbay at tulungan natin ang bawat isa na makita natin kinakailangan natin tulungan na at ipaalala na iwasan natin ang kasakiman. Sabi nga, lahat ng uri ng kasakiman na siyang humahadlang
para marating natin na kaya natin ipagbili ang lahat, ipagpalit ang lahat para sa paghahari ng Diyos.